Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay nasusuri ang mga paraan sa pagsasailalim ng lipunang Pilipino sa mga Espanyol. Mga layuning pampagkatuto. Una, nabibigyang kahulugan ang puwersang militar, Kristyanismo, at reduksyon at patronato real. Pangalawa, napahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. At panghuli, nakagagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa mga gampanin ng puwersang militar, Kristyanismo, at patakarang politikal sa panahon ng mga Espanyol. Bago tayo magtungo sa ating aralin, balikan muna natin ang ating nagdaang aralin sa pamamagitan ng pagsagot ng check kung ito ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas at lagyan X kung hindi. Narito ang susi sa pagwawasto. Ilan ang iyong nakuhang score? I-comment ito sa ibaba. Sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong at isulat sa sagutang papel. Sa ating aralin ay may mga matatalinghagang salita. Ating alamin ang mga kahulugan nito sa pamamagitan ng isang laro. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Handa na ba kayo mga bata? Ito ang tawag sa mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ang tamang sagot ay puwersang militar. Ito ang tawag sa relihiyon na dala ng Espanyol sa Pilipinas. Ano ito? Ang tamang sagot ay Kristyanismo. Nakuha mo ba ang tamang sagot mga bata? Ano ang tawag sa sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin? Ang tamang sagot ay reduksyon. Ito ang tawag sa ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Ang tamang sagot ay patronato real. Ilan ang nakuha mong score mga bata? I-comment sa ibaba. Simulan na natin ang ating aralin. Ano nga ba ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino? Puwersang militar, Kristyanismo, patronato real at reduksyon ay mga paraan ng Espanya upang mapasailalim ang lipunang Pilipino. Puwersang militar. Sa patakarang kolonyal, ang mga lupaing nasakop ay kinamkam at itinuring na pag-aari ng bagong mananakop. Lahat ng mga kayamanan ay inangkin at hinakat ng sapilitan.
Gumamit ang mga Espanyol ng dahas upang masupil ang sinumang tumanggi sa kanilang patakaran. Basahin at pag-aralan natin ang mga nasa chart. Kristyanismo. Sa pagpapatupad ng kolonyalismo, malaki ang ginampanang papel ng simbahan. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang may dudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ang pagpapaigting ng relihiyon. Naging kapaki-pakinabang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng dakilang dahilan ang kolonyalismo, at ito ay sa pagtatangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay mailigtas ang mga kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinaunawa sa mga Espanyol sa mga katutubo na hindi na dapat pang ipagpatuloy ang kanilang katutubong relihiyon sapagkat ito ay paganismo, o pagsamba sa maraming Diyos at Diyos ang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan. Ang unang misyon. Pinadala ng Espanya ang mga praile sa kolonya. Kristyanisasyon ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile. Ang mga katutubo ay hinikayat na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang 5 paring Augustinian na pinamunuan ni Andres de Urdaneta. Sumunod ang iba pang paring Augustinian kung kaya't sa pagdagdag sa kanilang bilang ay ipinatupad ang pagtatalaga ng mga partikular na lugar kung saan magmimisyon ang mga praile, at sa bawat lugar ay may itatalaga na kura paroko. Sa Cebu unang ipinatupad ang pagmimisyon, kung saan unang tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Raja Tupas na nagngangalang Isabel, na sinundan ng pagbibinyag sa 7 o 8 batang malapit ng mamatay, at ilan pang nagpalit ng paniniwala noong 1566 kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamo Shuan, kasama ang kanyang anak, manugang, at apo. May ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag, hanggang sa magpabinyag din si Raja Tupas at ang kanyang anak na si Pisangkan at ang iba pang mga pinuno, noong Marso taong 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon ay marami na ring mga katutubo ang sumusunod at nagpabinyag sa Kristyanismo. Ang pagpapatuloy ng misyon. Bukod sa Cebu, ang pagmimisyon ng mga praile ay naging aktibo rin sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa Gitnang Luzon, Timog Luzon, sa Ilocos, at sa iba pang bahagi ng Visayas. Narito ang mga misyonaryong nagpunta sa ating bansa. Patakarang pampulitika.
Una ay ang reduction. Ito ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin. Maraming Pilipino ang tutol sa reduction dahil may iwan nila ang kanilang lupain at pananim, ngunit wala naman silang magawa. Sila ay inilipat malapit sa kabisera para lagi nilang maalala ang pagsimba. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, napansin agad nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira sa mga ilog, sapa, o dagat. Sa mga nasabing lugar, magkakahanay o linear ang pagkakaayos ng pamayanan sapagkat sinusunod lamang ng mga kabahayan ang direksyon ng dalampasigan. Maliliit din ang mga pamayanang kadalasang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilyang kadalasang magkakamag-anak. Pinili nilang tumira sa tabing ilog dahil dito sila kumukuha ng pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Dito rin nagaganap ang kalakalan at mas madali ang pagpunta sa kabilang pampang kung nakatira ka malapit sa ilog. Madali ring gawin ang mga ritual na may kinalaman sa ilog. Narito ang mga negatibong epekto ng reduction sa mga katutubo. Malinaw na ipinapatupad ang patakarang reduction, ito ay para sa mas madali ang sumusunod. Una, pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo. Pangalawa, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pangatlo, pangungulekta ng buwis. Pang-apat, pagbabantay sa kanila. At panglima, paghuli sa mga lumalabag sa batas. Ipinatupad ng mga Espanyol ang patakarang reduction o ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan sa tabing ilog o kabundukan tungo sa bayan na tinatawag na pueblo. Ang sentro ng pueblo ay isang simbahan na siyang nagsilbing himpilan ng Kristyanisasyon sa tiyak na pook. Bukod dito, naging batayan din ng pamamahala ang pueblo sapagkat sa malapit naman sa simbahan matatagpuan ang bahay pampamahalaan. Kalapit din ng simbahan at bahay pamahalaan ang paaralan, ospital, at pulisya. Sa tapat ng simbahan ay matatagpuan ang plaza, isang hugis parisukat na bukas na espasyo at mula rito ay nagsasanga-sanga ang mga daan. Ang paninirahan sa pueblo ay batay sa pilosopiyang Bajo el Son de la Campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Ibig sabihin, lahat ng naninirahan sa pueblo na naabot ng tunog ng kampana ay dapat maging Kristiyano at sumunod sa mga aral ng simbahan. Kabesera ang tawag sa mga tirahang nasa ilalim ng tunog. Visita naman ang tawag sa mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabesera, kung saan ang mga nakatira ay kadalasang mga Kristiyano rin at may matatagpo ang maliit na simbahan o kapilya. Pangalawang patakarang pampulitika na ipinatupad ng taga-Espanya ay ang Patronato Real. Ito ay ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Ang unyon o pagkakaisa ng simbahan at estado ang isa sa mga katangian ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Bagamat may autonomiya ang isa't isa, naging halos iisa lamang ang dalawang institusyon na ito dahil sa labis na pagdepende sa isa't isa. Dahil binigyan ng Santo Papa ang hari ng Espanya ng kapangyarihan sa pangangasiwa ng pondo ng simbahan at sa pagpili ng mga paring opisyal, nagsikap ang pamahalaan na masiguro ang Kristyanisasyon ng mga katutubo sa pamamagitan ng matinding pagsuporta ng pamahalaan sa simbahan sa larangang militar at pinansyal.
Unang gawain, ibigay ang sariling pakahulugan ng mga sumusunod na konsepto. Hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isulat lamang ang titik ng inyong sagot sa patlang bago ang bilang. Gawin natin ang ikatlong gawain. Gawin natin ang ikaapat na gawain. Rubrics sa pagmamarka. Para sa ating pagsusulit, basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero.